Sa video ito mga kapito, pag-uusapan natin ang throw-in foul. Which is nakapaloob yan sa article na yan na ang title ay personal foul. Doon sa OBRI, sa Official Basketball Rules Interpretation. Sa mundo ng basketball, ng mga pagre-referee natin, meron tayong tinatawag na mga referees na talagang hinug na sa panahon. So may mga referees naman na tinatawag na mga hilaw pa. Lagi nating ilagay ang sarili natin sa tama. Hayaan nating magtanong tayo. Huwag tayong magdesisyon kaagad-agad. Top sa inyo mga bowlers. Okay, nandito Mga kaliga, no? Nandito na naman tayo sa isang battle ka muli sa pagkakang episode ng LP Basketball Tutorials. What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Sa video ito mga kapito ay pag-uusapan natin ang tinatawag na throw-in foul. Okay? Ang throw-in foul ay under yan ng article number 34 dyan sa OBR at saka OBRI. Okay? Which is nakapaloob yan sa article na yan na ang title ay personal foul. Kaya kung maghahanap kayo ng rules and regulations regarding sa throw-in foul, nandiyan yan. Sa personal foul, doon sa OBRI, sa Official Basketball Rules Interpretation. Okay mga kapito, pero bago tayo magsimula, bago tayo pumunta dyan sa ating topic, gusto ko muna mag-share sa inyo ng konti, konti lang naman, bago tayo pumunta sa topic natin. Mga kapito kasi, yung throw-in foul na yan, marami pa rin mga referees na nagme-message sa akin kung ano ba talaga ang rules and regulations na yan. Dahil mayroong mali-maling mga penalties na ibinibigay during throw-in. So yung mga nagme-message sa akin, o yung mga nakakausap ko through social media, ang desisyon na nangyayari, na nakikita nila, ay doon minsan sa mga kasama nilang referee na hindi sila sang-ayon or hindi sila, kumbaga meron silang doubt sa desisyon na yun, kaya nagtatanong sila sa akin. Ngayon mga kapito, sa mundo ng basketball, ng mga pagre-referee natin, meron tayong tinatawag na mga referees na talagang hinug na sa panahon. Pag sinabi nating hinug na sa panahon, yan yung mga referees na talagang kaya nang magdesisyon kung ano ang nangyayari sa loob ng basketball court, maging regular time o yung sa crucial time na tinatawag. So may mga referees naman na tinatawag na mga hilaw pa. Ang mga hilaw na referees na yan, yan yung mga baguhang referees na kamakailan lang pumipito at hindi pa talaga aware sa mga rules and regulations ng basketball. Although nagbabasa yan ng mga rules and regulations, pero nahihirapan pa yan i-apply sa loob ng basketball court. Okay? At mapapansin din natin sa mga tinatawag na mga hilaw na referees, na mga kapito natin, mga emosyonado pa yan. Okay? Nakikita natin yung pagiging emosyonado nila sa loob ng basketball court. At once na nangyari yan, yung pagiging emosyonado nila, naghahanap sila ng violation sa player. Ang mga hinog na referees, hindi. Kakaiba yung mga yan. Kapag tumungtong yan sa loob ng basketball court, walang emosyon na nandoon sa sarili niyan. Nandoon yan bilang isang professional na referee at i-implement lang niya ang rules and regulations ng tama. Ibig sabihin, hinahayaan ng hinog na referee yung play pumunta sa kanya. Okay? At makita niya bago siya magdesisyon. Ang hinog na referee hindi naghahanap ng violation yan sa tinatawag na mga players. Okay? At sinasabi rin, according sa mga experience namin, mapapansin natin sa mga hinog na referees, hindi yan tumatawag basta-basta nang hindi obvious. Okay? Pag tatawag lang yan, yung mga hinog na referees na yan, kapag talaga nakita nila ang tinatawag na mga infraction kapag obvious. Okay? Ibig sabihin, ina-adapt na mga hinog na referees ang tinatawag na consistency, which is yung aplikasyon ng advantage at disadvantage. Okay, yung konsepto.
ganun sila mag-apply ng rules and regulations sa loob ng basketball court. So maliwanag yon. Kaya sa mga kapito natin dyan, ng mga baguhang referees pa lang, hinay-hinay tayo magdesisyon. Meron tayong mga kasama ng mga hinog na referees sa loob ng basketball court. Tanungin natin sila. Hayaan nating i-guide nila tayo. Huwag tayong magdesisyon na mayroon tayong doubt according to doon sa rules and regulations. Lalo't lalo na kapag ang game ay nasa crucial. Bakit? Malalagay ka sa alanganin. O yung buong team nyo malalagay sa alanganin. Ngayon, kapag baguhang referees ka o yung hilaw ka pang referee, kapag nagkaroon ka ng experience na ganyan, sasabihin ko sa'yo, mahirap tanggapin. Dahil either dyan, murahin ka ng player, murahin ka ng coach, o magwala yung mga player sa loob ng basketball court. At malaking stress yan, o malaking pressure yan, bilang isang bagong referees. So ano ang magiging epekto? Ang magiging epekto nyo ng pagsuko nyo sa madaling panahon sa pagpito. So kung ma-avoid natin yan, lagi nating ilagay ang sarili natin sa tama. Although marunong tayong pumito, marunong tayong mag-referee, pero sa mga panahon na may kasama tayong mga hinog na referee sa loob ng basketball court, hayaan nating magtanong tayo. Huwag tayong magdesisyon kaagad-agad. Okay mga kapito, ngayon balik tayo sa tinatawag na throw-in foul. Ngayon mga kapito, bakit ko sinasabi sa inyo, bakit ko isinare sa inyo yung tinatawag na hinog at hilaw na referee sa sa pag-topic natin ang tinatawag na throw-in foul na to. Kasi mga kapito, ang throw-in foul, isang sitwasyon to kung saan nangyayari during crucial game o nasa oras o nasa time na crucial. Kaya hindi basta-basta yung magdedesisyon regarding sa article na to. Bakit? Kasi alam natin na ang throw-in foul under article number 34 ng OBR at saka ng OBRI, ito ay nangyayari during last 2 minutes ng 4th quarter or ng overtime. Ibig sabihin, last 2 minutes ng 4th quarter or last 2 minutes ng overtime. Alam naman natin sa mga oras na yan sa larong basketball, nandiyan dyan ang tinatawag na crucial game. Diba? Ngayon, kung mali ang aplikasyon natin, mali ang implementation natin ang tinatawag na throw-in foul, patay. Sasabog talaga tayo dyan. Or kung maniglect man tayo ng mga players or ng coach dahil hindi rin nila alam ang tinatawag na rules and regulations na yan, pagdating ng mga oras na nalaman nila na mali ang desisyon mo, mayayari. So mababahiran yung mga referees ng hindi maganda. Sabihin, hindi nagdesisyon yan yung mga referees na yan nung nakaraang game, which is hindi nila in-apply yung tamang implementasyon ng rules and regulations ng tinatawag na throw-in foul. Ganon yon mga kapito. Ibig sabihin, babalik at babalik pa rin sa atin yon. Ngayon, ano man sinasabi sa rules and regulations ng OBR at ng OBRI regarding sa throw-in foul. Of course, mga kapito, bago tayo i-discuss natin yan, bago natin i-discuss ng medyo may kalawakan, alamin natin muna kung ano ang sinasabi ng rules and regulations ng throw-in foul under ng article number 34, personal foul, ando doon yun, sa OBRI. Okay? Sinasabi dyan, sa English, Englishin muna natin. Okay? Basahin muna natin, tingnan muna natin ang tinatawag na rules and regulations ng throw-in foul doon sa OBRI at lagay natin dyan sa screen para mabasa ng mga kapito natin at ng ating mga subscriber. Okay, sinasabi sa ilalim ng throw-in foul, okay, article number 34, personal foul, article number 34-1, ito ang sinasabi niya. Ang statement na nakalagay dyan, the game clock shows 2 minutes or less in the 4th quarter or in each overtime, and the ball is in the hands of the referee or at the disposal of the thrower in. If at this time a defensive player illegally contacts an offensive player on the court, this is a throw-in foul unless the contact meets the criteria of an unsportsmanlike foul. The player who was fouled shall attempt 1 free throw
with no lineup regardless of the number of the team fouls in the fourth quarter. The game shall be resumed with a throw-in by the non-offending team from the place nearest to the infraction. Okay mga kapito, so yun yung Ingles, di ba? So kung gusto nating balik-balikan ang mga rules and regulations yan, pwede natin mabasa sa OBR yan, at pwede rin natin ulitin ang video na to para maliwanagan kayo. Yan ang Ingles na pagkakasabi sa article number 34-1, which is ang personal foul na pinapakita ang rules and regulations ng throw-in foul. So maliwanag na sinasabi dyan sa Tagalog, Tagalogin natin, ano? Para mas lalong maintindihan natin. Kapag nagkaroon ng tinatawag na last 2 minutes na ng fourth quarter or last 2 minutes ng overtime, sinasabi dyan sa rules na yan, at ang bola, okay? Ang bola, ito throw in, of course. Ito throw in doon sa tinatawag na out of bounds. At ang bola hawak pa ng referee or hawak pa ng nagto-throw in or nag-i-inbound at nagkaroon ng foul sa loob ng basketball court, which is ang naka-foul ay defensive player. Okay? Yung depensa mismo ang naka-foul. Ay, maliwanag yon. Okay? Yan ang tinatawag na throw-in foul. Okay? Magiging throw-in foul lang yan kapag hindi na-meet ang tinatawag na contact sa criteria ng unsportsmanlike foul. Kung hindi pumasok sa criteria ng unsportsmanlike foul, yung pangyayaring contact na yon during throw-in, yan po ay tinatawag na throw-in foul. Okay? So, maliwanag yun. So, anong penalty sinasabi sa rules and regulations na yan? Ang player na na-foul, okay, yung na-foul na player ay binibigyan ng 1 free throw with no line-up. Okay? At babalik ang posisyon doon sa offensive team kung saan ilalabas ang bola, kung saan pinakamalapit na nangyari yung aksyon ng foul, yung infraction. So doon ilalabas yun. Okay? So, yun ang sinasabi dyan. Ngayon, may mga senaryo na i-share natin sa inyo tungkol doon sa yung regarding doon sa nagano sa akin, nag-message sa akin na referee, kasi ang nangyari daw is ang naka-foul ay offensive player during last 2 minutes ng fourth quarter. Okay? Mababa na raw nasa na lang, 1 minute na lang and 30 seconds nangyari ang senaryo na yon. Sabi, ang naka-foul ay ang offensive team. Ngayon, ang ginawa nung referee, pinag-free throw yung player sa team B ng isang free throw. And then binalik yung tinatawag na posisyon ng bola doon sa team A. Okay? So magulo. Kasi hindi naman talaga ganon ang rules and regulations na nakapailalim sa throw-in foul. Dahil sinasabi sa rules and regulations na diniscuss natin, ang throw-in foul ay kailangan manggaling ang foul sa defensive player. Okay? Hindi sa offensive player. Ngayon, makikita at mababasa natin sa OBRI kung ano talaga ang linalaman ng mga scenarios. Okay, may example dyan at yan may mga interpretasyon kung ano ang tamang aplikasyon ng tinatawag na throw-in foul. So maliwanag na sinasabi doon pa lang sa rules and regulations na kapag ang offensive player ang nakakumit ng foul during last 2 minutes or less ng fourth quarter or ng overtime, hindi yan throw-in foul. Okay? Ang principle na ipinapasok dyan lagi ay offensive foul. Ang principle, kasi regardless na kung nasa penalty situation ang team A at nagkaroon ng foul ang team A, yung player A doon sa tinatawag na pagto-throw-in, walang throw-in foul na ibibigay. Ibibigay lang ang posisyon ng bola doon sa team B. Okay? Kung saan nilalabas yun, kung saan nangyari ang infraction. Pinakamalapit na lugar kung saan nangyari yung infraction, dun lang. Okay? Hindi na po pwedeng ibalik yun sa team A. Yun lang ang sinasabi ng rules and regulations regarding
sa sitwasyon na kapag ang naka-foul ay ang offensive team or yung offensive player. So maliwanag yon mga kapito. Ngayon, palawakin natin ng konti yung tinatawag na throw-in foul na yan. May mga scenarios, okay? May mga scenario na ano natin, pagkwentuhan natin yung mga scenario. Halimbawa, si player A1, okay? Si A1 nagto-throw in. Siya ang nasa labas, magto-throw in siya. Ngayon habang hawak pa ng referee ang bola, binigay na sa kanya, nasa kamay na ng player ni player A1, nagkaroon ng foul. Okay, last 2 minutes na, no, or less na ng tinatawag na fourth quarter. Nangyari yung action na to. Ngayon, pumito ang referee. Hawak pa niya ang bola ng player, throw in foul 'yon. Okay, di ba? Throw in foul 'yon ang hatol doon. Ngayon magfi-free throw yan ng 1 free throw. Of course, ayun ang penalty ng throw in foul plus ball possession. Di ba? So ganoon ang mga senaryo. Ngayon may mga senaryo pa na ganito. After successful goal. Okay, after successful goal or after successful last free throw. And then of course, ilalabas ng team yung bola sa ilalim. Under na ng last 2 minutes. Ilalabas. Ngayon, nung linalabas nung player, okay, halimbawa, ang lumalabas na ng bola si team A na, naglalabas ang bola yung team A. Si player A1 naglalabas. Of course, after successful goal, pwede silang tumakbo sa ilalim. Di ba? Ngayon, pwedeng dalawang player ang mag-inbound. Kasi, legal naman yon, sinasabi, di ba? Yun ang senaryo natin. Ngayon, hindi pa nare-release ang bola galing sa kamay ni player A1, okay, na patakbo-takbo ron sa ilalim, nagkaroon ng tinatawag na foul. Of course, under last 2 minutes, throw-in foul yon. Di ba? Pero, hintayin muna natin kung ano ang desisyon ng referee. Kung yung foul na yon, hindi pumasok sa criteria ng unsportsmanlike foul. Okay? Ibig sabihin, throw-in foul yon. Okay? Ngayon, pag throw-in foul, nagre-report ang referee, of course. Throw-in foul, 1 free throw, plus ball possession. Saan ilalabas ang bola? Of course, sa ilalim muli. Ngayon, paglabas sa ilalim, sa rules and regulations ng throw-in foul, hindi na po pwedeng tumakbo or mag-move ang player doon sa ilalim. Kasi, may naganap na penalties. Okay? So, panibagong posisyon yon. So, bawal na silang mag-move. Okay? Or matatawagan sila ng throw-in violation. Mga kapito. So, yun, ang mga senaryo na nangyayari dyan sa throw-in foul na yan. Ngayon, may mga throw-in foul na nangyayari, okay, sa sideline, sa mga senaryo na throw-in foul sa sideline. Ngayon, halimbawa, nasa backcourt si Team A, doon nag-i-inbound sa backcourt. Diba? Nagto-throw-in sa sideline, sa backcourt. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag na throw-in foul, hindi pa nare-release ang bola sa kamay ni player A1. Okay? So, throw-in foul. Unless hindi na-meet yung criteria ng tinatawag na unsportsmanlike foul, tumawag ang referee ng throw-in foul. So, 1 free throw. Plus ball possession, di ibabalik ang tinatawag na posisyon ng bola doon sa team A, sideline, di ba? Ngayon pag binalik ron ang tinatawag na shot clock ay ma-resume sa 24 second shot clock kung nandoon sila sa backcourt nila, nag-inbound or nag-throw in. Ngayon kung ang scenario na yon ay nangyari doon sa front court nila, okay? Kung ilan ang remaining shot clock, yun ang tinatawag na i-implement basta more than 14 seconds. Okay? Kung less than 14 seconds, kailangan i-reset ng 14 seconds doon sa tinatawag na front court nila. Ngayon, halimbawa, throw-in. Nagto-throw-in. Okay? Sa kamay pa ng throw-in player ang bola, and then nagkaroon ng tinatawag na throw-in foul. Pero according sa referee, na-meet ang criteria ng tinatawag na unsportsmanlike foul. So, hindi po pwedeng ihatol ang throw-in foul at ang penalty nito. Okay? Ang ihahatol ay ang criteria, ang tinatawag na unsportsmanlike foul dahil pumasok yung sa criteria ng unsportsmanlike foul. So, alam natin
na sportsmanlike foul ay merong tinatawag na penalty na 2 free throws with no line-up plus ball possession. Di ba? So after ma-administer ang penalty, ay kailangan ang tinatawag na throw-in ay mangyari doon na sa front court ng offensive team, doon na sa front court, dahil yun ang rules and regulations sa paglabas ng bola, saan ilalabas ang bola, katulad ng dinidiscuss natin nung nakaraan, kapag nagkaroon ng tinatawag na unsportsmanlike foul. So doon na yon sa front court. Okay? So yon ang tinatawag ng mga scenarios pagdating sa throw-in foul. Huwag tayong palilito. Okay? Ngayon, balikan natin yung tinatawag na sitwasyon kung bakit talaga tayo nakapag-vlog dito sa tinatawag na throw-in foul na to. Okay? Lagi natin tatandaan na ang throw-in foul, ang nakakommit ng foul during last 2 minutes ng fourth quarter or ng last 2 minutes ng overtime ay ang defensive player o defensive team, ha? Huwag kayong magdedesisyon na offensive team na nga ang naka-foul. Eh halimbawa si player A1 na sa inbound, naka-foul si player A2, na-foul si player B2. Tapos i-implement nyo pa yung throw-in foul na rules and regulations, hindi na throw-in foul yon. So bagamat hindi sinasabi ni FIBA na ang senaryo na yon ay offensive foul, pero yung pa rin ang principle na sinusunod. Okay? So regardless ng tinatawag na team fouls penalty, mapupunta lang ang bola doon sa team B. Okay? So lagi rin natin tatandaan ang rules and regulations ng throw-in foul kapag nangyari ang throw-in foul. Halimbawa, defensive player ang nakakommit ng foul during throw-in. Okay? Yung depensa. Of course, throw-in foul yan. At penalty situation na yung tinatawag na team B. Okay? Walang 2 free throws na mangyayari dyan, ha. Although foul yan. Kaya personal foul yan, eh. Pero hindi yan tinatanggap sa rules and regulations ng tinatawag na general provision ng 5 fouls by a team. Okay? O 5 team fouls by a team. Hindi yan inaano ron. Walang 2 free throws na mangyayari. Dahil ang i-implement lang natin na rules and regulations ay ang penalty ng throw-in foul, kahit pasabihin natin penalty situation. Baka naman dumating sa point na throw-in foul na nga, pinathrow-in nyo na, pinaptiran nyo na ng 1 free throw plus ball possession, patitirahin nyo pa uli ng 2 free throw dahil foul, team foul penalty. Huwag natin gagawin yan at sasabugan tayo ng laro, lalo't lalo na marunong ang mga coaches. Okay? Baka sabihin magmumukhang tayong tanga ron. Mga kapito, so yun ang ating vlog regarding sa throw-in. Pero lagi ko nga sinasabi kanina bago tayo nagsimula ng ating vlog, yung mga hinog na referees, hayaan natin sila magdesisyon during sa mga ganyang sitwasyon. Okay, makinig tayo, huwag tayo magbida-bida, kasi may mga hinog na referees minsan, kapag naano mo na, yung inuunahan mo kagad ng desisyon, hindi ka nang humihingi sa kanya ng advice. O ganon, di ba? Sa mga larong sa mga ligang pambaranggayan o mga ligang labas, may mga hinog na referees na tahimik kasi. Okay? Na hindi niya na pinupush, dinesisyonan mo na kagad. Since nakadesisyon ka na, hindi ka man lang nagtanong, magtatanong tayo sa mga hinog na referee. Kaya hayaan natin sila ang tinatawag na basa kung ano ang kailangan gawin o yung mga resumption ng laro, dahil talaga sila ang may alam at alam nila implement ang mga rules and regulations na yan. Para sa mga hilaw na referees, wag muna, konting hinay-hinay lang. Okay, darating ang panahon at mahihinog kayo at malalaman nyo na yung kabuuan talaga ng rules and regulations ng basketball, kung paano talaga to i-apply ng tama. Hindi porket rules and regulation, banat lang tayo ng banat na yan. I-implement ang rules and regulations. Hindi. May mga technique, may mga paraan kung paano ini-implement ang rules and regulations sa loob mismo ng basketball court. At yan ay malalaman nyo sa mga hinog na referee, trust me. Okay mga kapito, so yan ang ating vlog ngayon. At sana may natutunan tayo. Siyempre bago tayo magtapos ulit, isa-shoutout ko na lang yung mga kabaro natin, lahat ng mga referees, lahat ng mga kapwa natin arbiteros sa amang panig ng mundo.
At dito rin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout sa inyong lahat. At syempre gusto kong i-shoutout personally ang CBRAP dyan sa Tacloban City, Region 8, CBRAP under ng syempre ng kaibigan ko na si Alfred Bautista. Shoutout sa iyo, Alfred, at saka sa lahat ng members ng CBRAP at ganun din sa lahat ng members ng BROD, Basketball Referee Officiating Developmental dito sa may NCR, at sa lahat ng dako ng Pilipinas, member ng mga BRAD. Siyempre, nasa ilalim yan ni Mr. Albert Sumang. Shoutout sa iyo, Sir Albert Sumang, Commissioner. Yan ang Commissioner namin. At shoutout sa iyo, Sir. So mga kapito, lagi tayong mag-iingat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat uli. Dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.